New Anthony Edwards 1 highest basketball shoes mabibili lamang sa halagang $3,499. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi kasing dramatiko ng Game 1 pero tatanggapin ito ng Boston Celtics. Natalo ng Celtics ang Indiana Pacers sa 126-110 sa Game 2 ng Eastern Conference Finals nitong Biyernes upang kunin ang 2-0 lead habang ang serye ay patungo na ngayon sa Indianapolis. Matapos ang pangangailangan sa isang meltdown sa huling minuto mula sa Indiana noong Miyerkules, seryoso ang Boston, partikular na si Jaylen Brown. Ang bayani ng Game 1 ay nagpakitang gilas ngayon na may 40 points sa 14 of 27 shooting. Umiskor sa lahat ng antas at inistorbo ang Pacers sa depensa sa buong gabi. Ang output sa scoring ay nag-tie sa playoff career high niya. Si Brown ay gumanap sa kanyang pangunahing papel sa 20-0 run na nagbigay sa Celtics ng kontrol sa pagtatapos ng unang quarter at simula sa ikalawa. Ang Pacers ay nakat ang lead sa 2 puntos sa ikatlong quarter pero patuloy na nagpakawala ng mga matitinding shots ang Celtics at nasa 15-point lead na sila sa pagtatapos ng quarter. Ang co-star ni Brown na si Jason Tatum ay kinailangang maghintay ng mas matagal upang mag-init pero nagtapos pa rin ito na may 23 points, 6 na rebounds at 5 assists, habang si Derek White ay nagkaroon ng isa sa kanyang pinakamahusay na laro sa playoffs na may 23 points at 6 na assists. Isinasaalang-alang na wala pa rin ang kanilang starting center na si Kristaps Porzingis. Ito ay isang perpektong pagsisimula para sa serye para sa Celtics na maaaring tapusin ang serye sa lalong madaling panahon sa Martes at bigyan ng big man sa lahat ng pahinga na kakailanganin nito upang maging handa para sa NBA Finals. Sa kasamaang palad para sa Pacers, ang mahulog sa 2-0 ay hindi lang ang tanging pagkatalo sa laro dahil si star guard Tyrese Haliburton ay lumabas sa maagang laro sa ikatlong quarter at hindi na bumalik at inihayag ng Indiana na may left leg soreness ito. Siya ay may 10 points sa 4 of 8 na shooting na may 8 assists at 0 turnovers. Mukhang may dinaramdam na si Haliburton sa halftime pero ipinakita sa karagdagang replays na siya ay lumalakad na nakangiwi matapos ang isang hindi maayos na hakbang sa ikatlong quarter. Sinabi ni Pacers coach Rick Carlisle sa mga reporters pagkatapos ng laro na masakit na ang hamstring ni Haliburton sa halftime at sinubukan niyang maglaro pa rin. Babantayan ng Pacers si Haliburton habang papasok sila sa isang must-win Game 3 sa Indiana. Pero maaaring mahirap ang injury na ito para makabawi agad lalo na't na-miss ni Haliburton ang 10 games noong January dahil sa hamstring strain. Lalo na't na-miss ni Haliburton ang 10 games noong January dahil sa hamstring strain. Sa limitadong galaw ni Haliburton, si Pascal Siakam ang umangat upang pangunahan ng Pacers na may 28 points sa 13 of 17 na shooting at 5 assists. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Minnesota Timberwolves ay magho-host sa Dallas Mavericks sa Game 2 sa kanilang serye ngayong Sabado sa Target Center. Ang Timberwolves ay nagulat sa unang laro dahil ang Dallas ay nagrally sa huling bahagi upang makuha ang panalo. Dominado ng Minnesota ang regular season series laban sa Dallas, ngunit dahil sa ipinakitang laro ng Mavericks sa nakalipas na mga buwan, hindi na nakakagulat na nakuha nila ang panalo. Habang ang serye ay lilipat na pabalik sa Dallas, magiging interesante kung paano magpapatuloy ang Game 2 at ano ang maaasahan ng mga fans. Tiyak na ito ay isang laro na nais panoorin ng mga sports fans. Ang Mavericks ay patuloy sa momentum sa road games. Walang duda na ang Mavericks ay isa sa mga pinakamahusay na team sa NBA sa nakalipas na mga buwan at dala nila ang kumpiyansa at momentum na ito sa serye. Ang unang 2 serye ay nakita silang magtagumpay kahit na mas mababa ang kanilang seed kaysa sa Wolves at ang panalo sa Game 1 ay nagbibigay sa kanila ng magandang pagkakataon na magtagumpay muli. Sa regular season, nagtagumpay sila sa mga road games ngunit hindi naging elite kaya may kaunting duda kung kaya nilang ulitin ang performance sa Game 2. Sa serye na lilipat na sa Texas, malaking tulong ang panalo upang makalapit ang Dallas sa NBA Finals. Ang Dallas ay may 3 injury report na pinangangambahan sa pagpasok sa Game 2. Walang Luka Doncic sa injury report kaya masaya ang Mavericks sa balitang iyon kahit na naglaro siya kahit may injury designation.
Sa tatlong na rule out, si Maxi Kleber ang pinakakilalang nawala na nagiiwan sa Dallas ng walang karanasang frontcourt presence. Sa Game 1, ang labanan sa frontcourt ang nagbigay ng pagkakaiba para sa Mavericks. Natalo nila ang Timberwolves sa 62-38 sa paint at ang kakayahan sa kanilang guards na makapenetrate ay malaking bagay. Bagaman nagsimula ng mahina si Doncic, nagkaroon pa rin siya ng 30-plus point night habang si Kyrie Irving ang nagsimula naman ng malakas. Ang dalawang ito ay nagiging isang mapanganib na backcourt duo at walang duda na kaya nilang umasa sa karanasan at dominahin ang larong ito. Kahit na ang 3-point shooting nila ay hindi maganda, masaya silang nakuha pa rin ang panalo sa kabila sa malaking negatibo. Ang tagumpay nila laban sa Oklahoma City ay nagsisimula sa kanilang depensa at aasahan nilang muling umasa sa depensang iyon ngayong Sabado ng araw. Ang Timberwolves ay umaasa sa kanilang home court advantage para sa karamihan ng season na ito, ngunit mas malaki ang pangangailangan nila sa larong ito. Nanganganib ang Minnesota na mag-0-2 habang papasok pa sa road games kung hindi nila makukuha ang panalo ngayong Sabado. Ang panalo ay magbibigay ng malaking tulong sa momentum at kumpiyansa sa serye, habang ang pagkatalo ay maaaring maging masyadong mahirap para mabawi. Ang magandang balita ay nakayanan ng grupong ito na magtagumpay sa kabila sa mga pagsubok na isang katangian na kailangan nila ngayong Sabado. Ang pagkatalo ay maglalagay sa kanilang likod sa pader, ngunit ang panalo naman ay makakapagbabago ng direksyon sa seryeng ito. Ang Timberwolves ay may dalawang injury na pinangangambahan sa pagpasok sa weekend. Si Michael Conley Jr. ang pinakakilalang pangalan na kung saan ang experienced point guard ay questionable sa paparating na laro. Naglaro siya ng 31 minutes sa Game 1 ngunit hindi naging epektibo. Gayunpaman, ang kanyang karanasan ay magiging malaking tulong sa larong ito. Masama ang shooting ng Minnesota sa Game 1 at kaunting improvement sa 3-point shooting ay malamang na makakapagbago sa takbo ng serye. Nag-struggle din si Anthony Edwards na hindi magandang senyales para sa team na ito habang ang frontcourt ay na-dominate rin. Maraming nagkamali para sa grupong ito kumpara sa karaniwang laro nila, ngunit natalo lang sila ng 3 puntos. Dahil nasa home court, walang duda na aasa sila sa pagbabalik sa kanilang standard sa home upang mag-set ng tono sa Game 2. Ang Timberwolves ay handa para sa isang bounce back sa Game 2, lalo na't nasa home court sila. Sa Game 1, hindi lang sila naging masama sa shooting, ngunit nahirapan din silang makuha ang scoring sa paint. Ang parehong ito ay hindi karaniwan para sa grupong ito ngayong season at idinagdag pa ang pagiging home team. Mababa ang tsansa na maulit ang masamang performance para sa kanila. Ang Minnesota ay aasahang makakakuha ng mas mahusay na output mula sa kanilang frontcourt at mga stars, partikular na si Anthony Edwards, na sapat upang tulungan silang makuha ang panalo sa larong ito. Ipinakita ng Minnesota ang kakayahan nilang makabalik sa buong season at iyon ang muling mangyayari ngayong Sabado. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.